Kung tayo po may mga Biblia, buksan po natin sa aklat po ng aklat po ng Hebreo. Hebrews chapter 10. Basahin po natin mga minamahal. Mula po sa verse 1. Sabi diyan, the old system under the law of Moses was only a shadow, a dim preview of the good things to come. Not the good things themselves. The sacrifices under that system were repeated again and again, year after year, but they were never able to provide perfect cleansing for those who came to worship. If they could have provided perfect cleansing, the sacrifice would have stopped. For the worshippers would have been purified once for all time, and their feelings of guilt would have disappeared. But instead, those sacrifices actually reminded them of their sins year after year. For it is not possible for the blood of bulls and goats to take away sins. That's why when Christ came into the world, He said to God, "You didn't want animal sacrifice or sins offering, but you have given me a body to offer. You were not pleased with burnt offerings or other offerings for sin. Then I said, look, I have come to do your will. O God, as is written about me in the scriptures. First, Christ said you did not want animal sacrifice or sins, offerings or burnt offerings, or other offerings for sin, nor were you pleased with them. Then he said, look, I have come to do your will. He canceled first covenant in order to put the second into effect. Hallelujah. For God was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time. Under the old covenant, the priest stands and ministers before the altar day after day, offering the same sacrifices again and again, which can never take away sins. But our high priest offered himself to God as a single sacrifice for sins, good for all time. Then he sat down in the place of honor at God's right hand. Amen. Hallelujah. So, hanggang dyan lang muna tayo. Makikita po natin mga kapatid,
Alam natin sa history ng tao, kung atin pong batayan ay Biblia, alam nating lahat na ang tao po ay nahulog sa pagkakasala. Ayan pa kayo. So, ano po sabi ni Pablo? For all have sinned and come short to the glory of God. No? Wala pong nakaabot doon sa standard na hinihingi ng Diyos sa tao. Isipin natin sa dami ng tao na nilikha ng ating Panginoon. Walang sino man na nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos kung papaano ang tao maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Although alam natin, marami sa Biblia na mga Bible character na sabi ng Bible, they walk with God. Katulad ni Enoch. Diba? Sabi ng Bible, ang Enoch walk with God. Isang araw, biglang nawala na lang si Enoch. Kinuha ng Diyos. At si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hallelujah. Kaya, napakapalad ni Enoch. Diba? Pero, dahilan sa kanyang pagsunod at paglakad, ibig sabihin, siya'y namuhay na naayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. No? Kinuha siya ng atin pong Panginoon. Hindi yan naranasan ang kamatayan physically. Hallelujah. Sa atin pong paniniwala sa Biblia, tawagin po natin, ito po ay doktrina ng mga Pentecostal people na ang tao ay minsan nahulog sa pagkakasala. Diba? Na mga nakaraan na pag-aaral po, the fall of man. Ang tao ay nahulog sa pagkakasala. Ibig sabihin, sa panahon ng tao ay nagagawa ng kasalanan sa harap ng Diyos, nagkaroon ng pagitan. Alam ba natin? Nagkaroon po ng gap ang Diyos at ang tao. At ano po yung naging gap na yon? Yung kasalanan. Hallelujah. Kasalanan. Kaya, ang atin pong Panginoon, sa panahon po ng mga patriarka, sa panahon ng mga propeta, at isa sa mga well-known prophets sa Biblia ay si Moses. Sa panahon ni Moses, nakita po natin na naging bantog ang bansang Israel, lalo na sa panahon ni Moses, nang nagkaroon po ng Exodus. Hallelujah. Ibig sabihin ng Exodus, yung paglabas ng bayan ng atin pong Panginoon at sila ay naglakbay papunta po ng lupang pangako. Kaya, naisulat ang Book of Exodus. Hallelujah. So sa panahon po ni Moses, hallelujah, na dito po ibinigay ng atin pong Panginoon ang isang sistema. At ang sistemang ito na sinasabi sa Biblia, which is under the law, sa ilalim po ng batas, sa ilalim ng kautusan,
Hallelujah. Alam ba natin na malaki ang pagkakaiba, malaki ang diferensya ng batas. Hallelujah. Sapagkat may mga batas ang tao na sumisikil sa kalayaan ng marami. Diba? Katulad ngayon sa mga nangyayari sa Iran. Yung batas na ipinapatupad, kung ano ang batas ni Khamenei. Si Khamenei po ay isang religious leader. At the same time, siya yung leader na kinikilala sa bansang Iran. Na kung ano ang sabihin niya, kung ano ang i-order niya, yun ang ginagawa ng kanyang mga sundalong nasasakupan. Kaya, pag inorya, sige, barilin niyo mga tao. Kaya po natin, kamakailang napabalita sa social media, nakita po natin almost, 26,000 na tao ang pinatay. Hallelujah. Kaya nga, kung ang Israel, ang mga Jewish people nakaranas ng Holocaust sa panahon, no? Sino nga ito? Sa panahon, yung leader ng Germany na si Hitler. Yeah. Matanda na talaga ako. Si Hitler, no? Ganon din ang mga Iranians, no? Na ang nangyayari ngayon sa kanila ay isang Holocaust. Diba? Kahit yung mga Iranians na dinala sa ospital, sinunod ba sa ospital, pinagbabaril. Alam niyo mga minamahal, na talagang malapit na si Lord. Amen. Excited ba tayo? Excited ba tayo? Sa muling pagbabalik ni Lord, malapit na. Hallelujah. No? Malapit na mga kapatid. Kaya, sabi niya, the old system under the law of Moses was only a shadow, a dim preview. No? Kumbaga, isang parang, ano nga yung film, yung picture na may film? Negative? Negative ang tawag doon? Pag gusto mong magpa-develop ulit, di ko naman negative, pa-develop mo. Hallelujah. So sabi dyan, only a shadow and dim preview. Na? Yung sistema sa panahon, sa ilalim ng kautusan sa panahon ni Moses, yun po ay anino lamang ng isang sistema na higit na mas maganda pa, na inilaan at inihanda ng Diyos sa huling panahon. Hallelujah. So, ano po? Sabi diyan, the good things to come, not good things themselves. The sacrifices under the system were repeated again and again. So, sa panahon ni Moses, kumbaga, ang trabaho ng high priest ay maghandog araw-araw. Sabi ng Bible, day after day, again and again. Paulit-ulit. Ang tao po ay punta sa templo na para magdala ng handog para sa kasalanan. Sin offering. So, nung araw, kung ganito ang panahon natin, bawat linggo mayroon kayong sin offering. Diba? Kung tayo po ay nasa ilalim pa ng kautusan at sa ganitong sistema,
mga minamahal, linggo-linggo, dapat may dala kang offering. Para saan? Para sa iyong kasalanan. No? Yun po yung mga ritual na ginagawa at naayon sa lumang sistema sa ilalim ng kautusan na ibinigay ng Diyos sa panahon ni Moses. Hallelujah. Ngunit ang sistemang ito, ang ganitong mga ritual, ay larawan lang sa isang mas maganda pa at maliwanag na plano ng Diyos sa huling panahon para sa lahat ng tao. Hallelujah. Kaya, sabi diyan, the sacrifices under that system were repeated again and again, year after year, but they were never able to provide perfect cleansing. Hallelujah. For those who came to worship. Hindi po yun ganap. No? Para maging maayos, para maging karapat-dapat at malinis ang lahat ng tao na pumapanik ng templo para sumamba sa Diyos. Hallelujah. Bakit? Ritual nga eh. No? Naging tradisyon na lamang. Kaya mga tao, paulit-ulit din na gumagawa ng pagkakamali. Paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan. Hallelujah. Sa harap ng ating pong Panginoon. Bakit? Ay, mayroon namang hayop eh. No? Mayroon namang kambing. No? Kung marami kang alaga na hayop, marami kang ihandog para maging maayos ka sa harap ng Diyos. Ang problema, katulad natin dito, wala tayong alaga. Ang alaga natin ay pusa. Pusa naman, hindi niya handog eh. Ang alaga natin ay aso. No? Ay kung ang alaga mong aso ay maganda, may lahi, sabi nila, ihandog mo kaya. Ay yung aming aso nga eh, askal yun eh. No? Pag tiningnan mo, para nagkakaintindihan kayo eh. Nandyan ba kayo? Doon sa mga may alaga lang. Yung wala, mag-alaga din kayo. Para maintindihan nyo. No? Kung ano ang damdamin ng mga alaga. Ay kami nga sa bahay, nagkasipon, nagkaubo eh. Pati pusa namin, may sipon, may ubo din. Nakisama sa nakisama sa amin. Hallelujah. Pag tiningnan mo, parang kawawang-kawawa. No? Kawawa ang alaga pag may sipon din, hindi makahinga. Buti kung tao, nakakasinga. Singa mo. Ay, pusa. Hallelujah. So alam niyo mga minamahal, na kung tayo ay inabot ng ganitong mga ritual at lumang sistema sa paglilingkod sa atin pong Panginoon para tayo maging karapat-dapat, obligado ka na magdala ng handog para sa kasalanan. Hallelujah. Obligado tayo. Siyempre, obligado din tayo maglagay tayo ng sunugan ng handog sa templo. Ay bawal dito, pagalitan tayo ng may-ari. Bakit may sunugan dito? Mayroong abuhan. Sunugan ng handog. Kasi sa templo, mayroong lugar para doon ihandog ang lahat ng handog ng tao para sa kanilang kasalanan. At yung dugo ng hayop,
yun yung pinangwiwisik sa kanila. Winiwisik. Kaya huwag kayong magtaka, bakit may mga sekta na may winiwisik? Nandiyan pa kayo? Hello? So yung pagwisik, hindi natin ginagawa yun. Yan po ay mga sistema at ritual sa Biblia, pero ang winiwisik doon sa mga tao ay dugo. Yan. Sinong gusto? Pamigay na natin yan. Hallelujah. So alam niyo mga minamahal, importante po ang dugo. Nandyan pa kayo? Bakit? Ang dugo po, mga minamahal, ay mahalaga sapagkat ito ay buhay. Amen? Ang dugo, ito po ay pinanglilinis sa kasalanan ng tao. Hindi kinakain. Nandyan pa kayo? Hindi kinakain. Kapatid, mga minamahal, sabi po sa verse 2, if they could have provided perfect cleansing, the sacrifices would have stopped. Tama nga naman, no? Kung ang paghahandog nung unang panahon sa sistemang ito ayon sa ilalim ng kautusan ay ganap at napapatawad at nalilinis ang kasalanan ng lahat ng tao, ay di sana hindi na ginagawa ng paulit-ulit. Kaya nga paulit-ulit kasi hindi ganap na naipapatawad ang kasalanan ng tao. Hindi ganap na nagiging malinis ang tao. Kaya paulit-ulit, mga minamahal, day after day, year after year. Hallelujah. So isipin natin, mga minamahal, kung ganito ang sistema natin, kapatid, mga minamahal, mas lalong mahirap para sa atin. Bakit? Siyempre tayo po ay nasa modernong panahon. Diba? Alam ng atin pong Panginoon, darating ang sangkatauhan sa ganitong kalagayan. Hallelujah. Hindi naman tayo manatiling mabubuhay sa lumang panahon . Diba? Yung mga era na kung saan ang tao ay hindi naman naghahangad ng anumang mga bagay, kontento na sila sa kung ano ang mayroon sila. Ang mga tao noong araw, kahit walang damit, ayos lang. Diba? Ang kinakain nila, kung ano mga insekto dyan sa parang, mga hayop, mga ibon, yun lang kinakain nila. So, hindi naman tayo manatili sa ganong kalagayan ng buhay sapagkat habang tumatagal, mga minamahal, sabi ng Biblia, nag-i-increase ang kaalaman ng tao. Nandiyan pa kayo? Diba? Sabi sa Book of Daniel, dati ang panahon na ang kaalaman at karunungan ng tao ay uunlad at uunlad. At ito na yung panahon natin. Amen po ba? Nandito na tayo. Kung ano ang sinabi sa Book of Daniel, ito yung panahon natin. Inabot ka, inabot ako ng ganitong panahon. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Diba? Bakit? Ang mundo sa ating panahon, maliit na lang. Diba? Kahit nandito ka, pwede mong isearch sa mapa. Makita mo yung mga lugar sa ibang bansa na hindi mo kailanman nakikita.
Anong araw yan? Hindi naman natin nakikita yan eh. Amin po ba? Na? Ay ngayon, isang click mo lang, pwede mong makita kung anong mga bagay na gusto mong makita sa ibang bansa. Amin po ba? Kung gusto mong makita yung iyong lupang sinilangan sa probinsya, hindi tingnan mo sa mapa. Makita mo yung bahay mo doon. Amin po. Diba? Ay, kita mo yung mga bahay natin sa probinsya. Kita natin eh. Kasi nga, ito'y panahon ng katuparan kung anong sinabi ni Daniel na uunlad ang kaalaman ng tao. Amen? Kaya nga kahit saan tayo, kahit saan ka, pwede ka makipag-communicate sa pamilya mo, kahit saan ka pang sulok ng mundo. Hallelujah. At ito rin ang panahon, mga minamahal, na sinasabi ng mga mangangaral na dati ang araw totoo na ang tao ay walang pwedeng makapagtago sa panahon ng kapighatian. Nandyan pa kayo? Walang tao makapagtago. Hallelujah. No? Bakit? Matitrace tayo eh. Kahit saan pa tayo pumunta. Hallelujah. Kasi nga, iba na ang panahon. Mas maunlad na ang teknolohiya sa panahon natin. At yan din ang gagamitin ng Antikristo sa huling panahon. Nandyan pa kayo? No? Kaya nga mga minamahal, paulit-ulit. Hallelujah. No? Ang mga bagay na ginagawa. If they could have provided perfect cleansing, the sacrifices would have stopped. For the worshipers would have been purified once for all. And their feelings of guilt would have disappeared. No? Well, hindi na sila nagigilty. Kung yung mga handog mula sa hayop o yung hayop na dinadala sa templo para ihandog at ang dugo nito na iwiniwisik sa kanila ay ganap, nakapaglinis sa kanilang mga kasalanan, ay di sana itinigil na. At hindi na sila nagigilty. Pero pagkalipas na sila yung maghandog, ang tao guilty pa rin. Nandun pa rin yung pag-uusig ng kanyang konsensya. Hallelujah. Bakit? Hindi nga ibig ng Diyos ang mga handog na hayop eh. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya sabi dito, but instead, those sacrifices actually reminded them of their sins year after year. Every time ng tao ay maghandog, naaalala nila, ay isang taon, ganitong kasalanan ko. Ay isang buwan, nagkasala ako ng ganito. Ay noong nakarang linggo, ito ang ginawa ko. Every time na sila ay magdala ng handog, nire-remind sa kanila o naaalala nila kung ano yung mali nila. Kaya ang tao hindi makamubun eh. Bakit? Ang laging naalala yung mga nakalipas na pagkakamali na nagawa. Bakit? Nasa lumang sistema. Hallelujah. No? Nasa ilalim ng batas. Nasa ilalim ng kautusan. Hallelujah. Glory, glory to God. No? Kaya sabi dito, for it is not possible for the blood of bulls and goats to take away sins.
That's why, when Christ came into the world, He said to God, "You did not want animal sacrifices or sin offerings, but you have given me a body to offer." Nakita po natin yung purpose ng Diyos. Bakit kailangan na gawin ng Panginoon at isakripisyo niya si Jesus Christ? Bakit kailangan? Sapagkat alam ng atin pong Panginoon, hallelujah, si Jesus ay perfect sacrifice. Amen? Hallelujah! Siya'y ganap na handog at siya lamang ang karapat-dapat na maihandog para ang kasalanan ng tao ay ganap na mapatawad. Hallelujah! Anong kailangan? Kailangan ng Diyos magkatawang tao. Yan. Naintindihan po natin, no? At ito'y dapat nating paniwalaan na ang Diyos ay nag-incarnate, no? Na parito sa lupa at nagkatawang tao, pero siya'y Diyos. Palapakan natin ang atin pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Nakakalungkot isipin na may mga tao na, ay si Jesus, tao lang yan eh. Maliit na Diyos. May bang sinabi sa Bible na si Jesus Christ, maliit na Diyos? Hallelujah. Kung pag-aralan natin ang Biblia, maintindihan natin, no? Yung plano ng atin pong Panginoon. Para ano? Para idugtong ng Diyos ang daan ng tao patungo sa Diyos. Kaya nga, nabuo yung mensahe, Bridging the Gap. Ano po? At si Jesus lang yun. Si Jesus ang nakagawa. Hallelujah, sa pamagitan ng kalooban ng atin pong Panginoon, na yung pagitan ng tao at ng Diyos ay magkaroon muli at may dugtong. Sa pamagitan ng pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili doon sa cross hanggang kamatayan. Palapakan natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah! Mga minamahal. Kaya nga sabi niya, that's why when Christ came into the world, He said to God, "You did not want animal sacrifice or sin offerings, but you have given me a body to offer." Hindi naman pwede na ihandog ng Diyos basta si Kristo bilang handog. Kailangan magkatawang tao. Kailangan magkaroon ng katawan. Si Kristo para mangyari ang kanyang paghahandog ng kanyang buhay. Bakit? Ano sabi ng Bible? Ang Diyos ay Espiritu. Hello? Amen? God is Spirit. No? Pag sinabing Espiritu, walang laman, walang dugo. Hallelujah. Walang laman, walang dugo. Espiritu nga eh. Diba? God is Spirit. Sabi sa John chapter 4. Na? Kaya nga ang bawat sumasamba, sabi ng Biblia, ay dapat sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Bakit? Siya Espiritu. Ha? Kaya ang pagsamba ng bawat sa atin, dapat sa spiritual din kapamaraanan.
Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, you have given me a body to offer. Na. So naunawaan natin, na, kung bakit ang atin pong Panginoon, sabi ng Bible, John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 14, and the Word became flesh. Yung salita ay naging laman, nagkatawang tao. Ang layunin ng ating Panginoon para sa paghahandog sa kasalanan ng lahat ng tao. Diba? So, nakita po natin yung plano ng ating pong Panginoon. Kasi nga, may gap eh. Hallelujah. May gap. Sabi po sa 1 Timothy, First Timothy chapter 2, verse 5. For there is one God, and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Hallelujah. Ano po? There is one God. Tama po ba? Doon sa pag-aaral sa eternal Godhead, isang Diyos. Iisa lang ang Diyos. Amen? Hallelujah. And one mediator between God and men. Isa lang ang tagapamagitan. Kaya yung gap na yon, mga kapatid, si Jesus. Siya yung namagitan eh. Siya yung nasa gitna. Hallelujah. Diba? The man, Christ Jesus. Maliwanag sa Bible yan. Hindi po ikinukubli sa Biblia na si Kristo ay naging tao. Hallelujah. Pero Diyos siya. Nandiyan pa kayo? Kailangan natin yan. Isang araw, mga minamahal. Kailangan mong i-depend ang iyong pananampalataya kay Kristo. Ang pagka-Diyos niya. Hallelujah. Baka puntahan kayo ng ibang tao na ang dala nila ibang pananampalataya. Paano may depend ang pananampalataya mo? Hallelujah. Mahalaga mga minamahal ang mga bagay na ito at ang katotohanan ito. Sapagkat sinasabi sa Biblia na ang atin pong Panginoon, sabi nga, He is our high priest, our advocate. Diba? Ang atin pong Panginoon, siya yung tumayong dakilang saserdote sa bagong tipan. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, na ang sistemang dala ng atin pong Panginoon ay hindi yung makalumang sistema, kundi ito, mga minamahal, ay bagong sistema na kaloob ng atin pong Panginoon. Dala ni Kristo. Hallelujah. Na ito po ay nasa ilalim ng pag-ibig at biyayang masagana ng atin pong Panginoon. Amen? Kaya nga ang kaligtasan natin yan ay biyaya ng Diyos. Hallelujah. Biyaya ng Diyos yan. Pero hindi ibig sabihin na binayaan ka ng ating Panginoon, sasayangin mo lang basta-basta. Hallelujah. Huwag mong sayangin. Pag hindi mo yan pahalagahan, baka mapunta sa iba yan. Sayang ka.
Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sayang ka. Anong sabi? Sayang ka rin. Totoo mga minamahal. Diba? Sabi ni Brother Nat kanina, ayusin natin. Ayusin natin ang ating buhay. Na? Ang ganda-ganda ng ating bahay, pero ang bahay ng Diyos ay sira at wasak. Nandyan pa kayo? Yung buhay natin sa harap ng Diyos, mahalaga yan. No? Hallelujah. Dapat yung buhay natin, ihanda natin ang maayos. Kung gusto natin, tirahan tayo, maging tahanan tayo ng Espiritu Santo ng Diyos. Alisin natin ang mga bagay na marumi sa puso natin. Nandiyan pa kayo? Alisin natin yung sama ng loob. Alisin natin yung galit natin sa ating kapwa. Alisin natin. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. No? Malapit na dumating si Kristo. Nandyan pa rin yan. Alisin natin. Hallelujah. So, balikan po natin yung atin pong pinag-aaralan. Hallelujah. Kaya sabi dyan, you have given me a body to offer. You are not pleased with burnt offerings or other offerings for sin. Then I said, look, I have come to do your will. Yan ang maganda kay Jesus. Laging hindi yung kanya ang nasusunod, kundi yung kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Diba? Kumbaga, alam ni Lord kung ano ang pagdadaanan niya, hindi madali. Alam ni Lord yun. Bago siya bumaba, galing sa langit, alam na niya kung ano ang mangyari sa kanya. Hallelujah. Nalala minsan, humiling si Kristo. Sa panahon na siya po ay nandun sa Garden of Gethsemane para manalangin. Sabi niya sa kanyang mga alagad, dumito kayo, at ako'y dadako roon, at ako'y mananalangin. Iniwan niya yung dalawang alagad, pumunta sa doon, at lumuhod. Diba? Sa tindi ng kanyang panalangin sa Ama, hallelujah, ng kanyang request, Ama, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng pagdurusang ito. Saan na yun? Ito pala. Ito, saro. Diba? Katas ng ubas, saro. Sa bawat uminom dito, ay nakikibahagi na sa sakripisyong ginawa ng Diyos. Alam niyo yung saro, mga minamahal? Saro ng pagdurusa. Kaya, nung humiling ang isang nanay sa Panginoon para sa kanyang dalawang anak, sabi niya, Panginoon, pwede ba gana itong anak kong isa ay paupuin mo sa iyong kaharian sa kanan at sa kaliwa yung isa? Anong tanong ni Kristo? No? Mababata ba nilang inumin? No? Ang saro ng kahirapan na aking pagdadaanan? Alam niyo mga minamahal, hindi madali. Kaya ang sarong ito, mga minamahal, ay nagpapaalala sa lahat sa atin, mga minamahal, na hindi madali ang pinagdaanan ng atin pong Panginoon bago maganap ang tunay na kalooban ng Ama para sa Kanya. Hallelujah. Kaya sabi niya, no? Sabi niya, you have given me a body to offer.
So alam na po natin yon kung paano nagkaroon ng katawan si Kristo. Siyempre, no, idinaan kay Maria. Si Maria nagdalang tao. Hallelujah. Si Maria din ang nagluwal sa kanya. Natural, tao si Maria, ay di tao yung lumabas. Hallelujah. Di ba? Tao siya. Pero sabi ng Bible, ang dinadala ni Maria ay banal. Andyan pa kayo? Sino ba ang banal? Di ba Diyos? Sabi sa Biblia, be holy, for I am holy. Sabi ni Kristo. Andyan pa kayo? Ang banal ay ang atin pong Panginoon. Kaya yung dinadala ni Maria sa kanyang sinapupunan ay banal. Sapagkat ay bunga at trabaho ng Espiritu Santo ng atin pong Panginoon. Kaya nung ilabas ni Maria, tao si Kristo. Pero Diyos siya. Hallelujah. Ang layunin, mga minamahal, para ihandog ang kanyang katawan at ang kanyang buhay. Hallelujah. Look, I said, I have come to do your will, O God, as it is written about me in the scripture. First, Christ said, you did not want animal sacrifices or sin offerings or burnt offerings or others or other offerings for sin. Nor were you pleased with them. Hallelujah. Then he said, look, I have come to do your will. He canceled the first covenant in order to put the second into effect. Hindi po magkakaroon ng kapangyarihan at epekto yung pangalawang covenant ng Diyos sa tao hanggat hindi niya kinakancel yung una. Kaya nang dumating si Kristo, kinancel ng Diyos yung covenant niya. Yung unang covenant sa tao. Hallelujah. Sabi diyan, for God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Christ. Nandiyan pa kayo? The sacrifice of the body of Christ once for all time. Diba ang ganda? Hindi na paulit-ulit. Ha? Minsan lamang inihandog ni Kristo ang kanyang sarili at ang sabi ng Biblia, ito'y sapat na. Minsan lang. Hallelujah. Parang kanta, minsan lamang. Diba? Minsan lang eh. Kapatid, mga minamahal, ang paghahandog ng Diyos, hindi niya gagawin sa pangalawang pagkakataon. Kaya nga, no, dumating si Kristo para iligtas ang tao. Muling babalik ang ating Panginoon. Para ano? Darating ba si Kristo para iligtas tayo ulit? Ulit yun. Nandiyan pa kayo? Minsan lang tayo niligtas ng Panginoon. Sapat na yon. Magtiwala ka. Manalig ka. Maglingkod ka. Mamuhay ka. Nang naayon sa kanyang kalooban. At talikuran natin ang pagkakasala. Bakit? Darating ang Panginoon. Hindi bilang tagapagligtas. Darating si Kristo bilang hukom. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. Hallelujah. Darating ang ating Panginoon bilang hukom. At sabi ng Bible, sabi ni Pablo sa Korinto, bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sana, sabi sa Biblia, huwag sana tayong mahiyang humarap sa Panginoon. Hallelujah.
So Jesus, bridging the gap. Amen. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Tayo po. Ay tumayo pansamantala. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang ating pong Panginoon. Amen. Itaas po natin ang kanyang pangalan sa ating buhay. Kung bakit tayo narito, bakit tayo buhay, tayo may pag-asa. Sapagkat buhay ang Diyos natin. Amen. Ang kanyang handog ay sapat para tayo po ay mabuhay na may pagtitiwala sa Kanya. Sa pagdating ng ating pong Panginoon, magiging ganap ang kaligtasan natin. Hallelujah. So kailangan lang natin mga minamahal, maging ganap din ang ating commitment sa Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Price of life's demand, shameful sin, place on him the hope of every man. The blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood is my victory. Hallelujah. Price of life's demand, shameful sin, place on him the hope of every man. Oh, the blood of Jesus washes me. Hallelujah. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood is my victory. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, salamat ngayon pong umaga sa pamagitan ng iyong handog, sa pamagitan ng iyong dugo, Panginoon, na naghugas at naglinis sa lahat ng aming mga kasalanan. Kami, Panginoon, ay patuloy na naniniwala na Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos na mapagbiyaya. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang Diyos na malawak ang pag-unawa sa lahat ng kahinaan ng lahat ng tao. Ngayong umaga, Panginoon, minsan pa, mailagay sa aming mga puso ang mga katotohanan ng iyong mga salita. Ikaw ay namatay
upang kami ay mabuhay. At ngayong umaga, dakilang Diyos, minsan pa aming itinatalaga sa inyo ang aming buhay. Tulungan mo kami, tulungan mo ang iyong mga anak, na kami ay makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming communion ngayong umaga. Patuloy na ito po ay magsilbing paalala sa amin na kami ay bahagi ng iisang katawan. Kami bahagi, Panginoon, ng mga bagay na iyong ginawa at mapahalagahan namin habang kami nabubuhay ang lahat ng sakripisyo at handog mo para sa amin upang kami ay minsan pa ibigyan ng pag-asa. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, na dalangin ko, bendisyonan mo ang buhay ng bawat isa po sa amin. Mula ngayon at magpakailanman habang kami nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po ay makaupo. Tiyatawagan ko si Brother Jerry at Sterling. Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23, "For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, 'This is my body, which I give in for you. Do this to remember me.' In the same way, He took a cup of wine after supper, saying, 'This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Amen. Ang communion po ay isang pag-alaala ng bawat Kristiyano, ng bawat mananampalataya. Hallelujah. At ito ay ginagawa natin, naalala natin na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At ang pangako niya, siya'y muling babalik. Kaya nga ang communion ay isang pag-alaala na ginagawa ng mga anak ng Diyos hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon. Pahalagahan natin ang tinapay. Pahalagahan natin ang katas ng ubas sapagkat ito'y kapahayagan ng katawan at dugo ni Kristo na inihandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Sige po, tayo po ay mag-partake, makibahagi sa tinapay at sa ubas ngayon pong umaga. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you are forsaken, and I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because
that you, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. That's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you are forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. Hallelujah. That is my joy to honor you in all I do. I honor you. Praise God. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, ngayong umaga nandito po ang tinapay, simbolo na yung katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, may higit 2,000 taon na nakalipas. Panginoon, salamat sa kapatawaran. Salamat din sa patuloy na paglilinis sa lahat ng aming karumihan. Pagpalayo, Panginoon, yung mga nagtatanggap nito. Patuloy, Panginoon, ito po ay aming pong bigyan ng importansya. Habang kami nabubuhay, Ikaw ang Diyos na aming kinikilala bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Narito, Panginoon, ang katas ng ubas. Simbolo na yung banal na dugo na naghugas at naglinis sa lahat ng aming mga karumihan. Salamat din po, Panginoon. Ito po ay kapahayagan ng iyong wagas na pagmamahal. Pag-ibig na hindi nagmamali para po sa amin. Kaya nga po, Panginoon, salamat po. Pagpalain mo ang iyong mga anak na tatanggap nito. Minsan pa ay manariwa sa iyong mga puso at kaisipan ang mga dakilang bagay na ginawa mo alang-alang sa amin. Sa iyo ang kapurihan karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. That is my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love. Amazing love, I know it's true. Hallelujah. That is my joy to honor you in all I do. I honor you. Yes, oh God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong kahangahangang pagmamahal sa iyong mga anak. Patuloy mo silang pangunahan, gabayan, pagpalain ang kanilang buhay, at patuloy
dakilang Diyos, Ikaw ang Diyos na patuloy na magbigay ng tagumpay sa bawat isa. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at parangal sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Magandang tanghali po. God bless you. Amen.